Eto attorney, diretsahang tanong na po ano. Ano ang masasabi niyo attorney dito nga po sa kaso ni Senator Marcoleta? Meron po ba dito attorney selective justice? Kasi yun yung sabi ng iba may selective justice daw. Sang-ayon ba kayo doon, attorney? Hindi ako sang-ayon doon, ano. I'm not saying na walang pagkakataon na selective justice ang ating gobyerno, no. I mean, may mga nakikita tayong halimbawa ng selective justice. So I'm not denying na that doesn't exist. Ang sinasabi ko lang, in this particular case ni Senator Marcoleta, hindi ito ehemplo ng selective justice. Now, bakit ko sinasabi yon, Care? Kasi siya na mismo ang nagsabi. I mean, napanood ko yung video na sinabi niya na tumanggap siya ng milyones mula sa mga kaibigan niya, yun ang sabi niya. Pakatapos, sinabi ng kaibigan niya na wag ilagay doon sa kumbaga sa sose niya at saka sa salin niya, right? Which is a clear violation of the law. So, I mean, sinabi niya mismo, inamin niya mismo, and he is on video, kumakalat na yan sa internet, so hindi na yan bago, hindi na yan, kumbaga, something sensational, kalat na yan eh. Na sinasabi niya mismo, in fact, sinabi niya doon sa video, alam niyang kailangan niyang gawin yon. Kasi nga, requirement ng batas yon, sinabi niya yon. Tapos sinabi niya, kaya lang, hindi ko ginawa kasi pinakiusapan ako ng mga kaibigan ko na wag ilagay. So, how else can you interpret that, 'di ba, na alam niya na mali yung ginagawa niya at ginawa pa rin niya. So, itong kaso na final sa kanya o yung ifa-file sa kanya ng ombudsman, hindi ito yung matasabi nating selective justice. Dahil mismo kay Senator Marcoleta, pinakita niya mismo yung ebidensya na dapat siyang kasuhan. Okay po. Pero ito kasi attorney Michael yung argument din ng iba. Bakit anya si Senator Marcoleta kakasuhan ngayon? Yung ibang mga senador na nauna ng may katulad din na kaso tulad ni Senator Cheese, bakit daw sila anya hindi walang ganito, hindi kakasuhan? Paano 'yon, attorney? Alam mo, yung tanong na yun, hindi natin pwedeng tawaran yun. Kasi syempre, yan talaga ang natural na reaction, ano, na bakit yung iba hindi pa nakakasuhan? 'Di ba? Bakit yung iba hindi pa naaresto? Kasi narinig na natin, 'di ba, mismo kay Ombudsman Remulla na iniimbestigahan na nila itong mga senador na to. Right? Senator Villanueva, Senator Escudero, bakit hindi pa sila naaaresto? So that is a legitimate question to ask, no? So dapat sagutin niya ng ombudsman. Now, pero hindi ito hindi ito kumbaga parang rason para hindi arestuhin si Senator Marcoleta. So kumbaga parang false equivalent. Yan ang ay yung ano natin, 'di ba? Parang whataboutism yan na hindi tamang argumento. It's a legitimate question to ask, and in fact, we should be asking that sa ombudsman, but it is not a proper argument to say or to support na sabihin na hindi dapat inaresto si Senator Marcoleta. Iba yun. So, wala tayong masasabi dun sa argumentong yon kasi maling argumento yon. However, dapat sagutin yan ng ombudsman. Okay po. So ito, sabi attorney ni Senator Marcoleta, two birds, one stone daw. Sabi niya, para daw di makaboto sa July 6 impeachment trial. Kung kayo tatanungin attorney, totoo ba na timing ng kaso nakakaapekto sa bilangan dito sa Senado, attorney? That's true. Totoo yun, ano? Kasi kapag si Senator Marcoleta ay maaresto at ma-detain, gaya ni Senator Estrada, then malamang hindi na siya makakaboto, hindi na siya makaka-attend
nung impeachment trial kasi nga nakapiit na siya. At dahil nakapiit siya, hindi na rin siya makakaboto. So, I mean, ganun talaga eh. Ganun ang natural flow of things. No? Now, ang tanong is, sinadya ba yun? Sinadya ba yun ng ombudsman or sinadya ba yun ng Malacanang? Of course, that's also worth investigating, right? Pero kasi, ang babalik at babalik tayo dun sa punto na dapat talaga kasi siyang kasuhan. Right? Dahil na rin mismo sa kanya. Dahil mismo kay Senator Marcoleta, dun sa sinabi niyang tumanggap siya ng ganung kalaking halaga, pagkatapos hindi niya dineclare, that's a violation of the law. No? So, dapat talaga siyang kasuhan. So, nagkataon, yung timing ay, yun na nga, nasabay dun sa impeachment trial. But, again, that's really beside the point now, no? Kasi ang dapat pinag-uusapan natin is nakakasuhan yung mga dapat kasuhan. In this case, si Senator Marcoleta yun. Okay po. Sa pangyayaring ito, attorney, ano kaya sa palagay niyo, attorney, yung magiging epekto nito kay Ombudsman Boying Rimulya? Do you think, attorney, mape-pressure siya dahil dito? Ano, nag-rally yung mga mga kapatid natin na INC, mga ganon. Ano kaya yung magiging epekto nito, attorney, sa kanya? Well, tao lang naman siya at politician pa siya, yun ang ano niya, yun ang kanyang pedigree, dynastic politician. So I'm sure sa isip niya sumasagi yung mga political considerations kasi nga sa tingin ng mga politicians, ang INC ay isang malakas na voting bloc, no? Nasa isip nila lagi 'yan. So hindi naman natin siguro maisasantabi na sumasagi 'yan sa isip ni Ombudsman Remulla. Ang kabig lang natin at dapat susugan ito ng civil society at ng media is dapat hindi siya magpa-pressure. No? Kasi in this particular instance, marami naman na nagsasabi na nasa tama siya, including me, no? Nasa tama si Ombudsman Remulla dito. Kasi na nga dahil na rin kay Senator Marcoleta, yun ang ano natin, Kere. Kung siya na mismo nag-provide ng evidence si Senator Marcoleta. In fact, kung hindi siya kasuhan ni Ombudsman Remulla, dapat magalit tayo kay Ombudsman Remulla because that is now an instance of selective justice, no, na hindi kinakasuhan ang isang kaalyado or isang perceived na kaalyado, 'di ba? Hindi tama 'yon. So in this particular situation, dahil na rin mismo, again, emphasize natin, dahil na rin mismo kay Senator Marcoleta na nag-provide ng evidence, dapat talaga siyang kasuhan ng ombudsman and therefore masasabi natin na sa tama si Ombudsman Remulla at sinusuportahan siya ng karamihan na sa atin and therefore dapat hindi siya magpa-pressure sa INC. Opo, yun. And eto pa, attorney, argument pa rin ng iba, yun nga po, kakasuhanan niya si Senator Marcoleta, pero si dating DPWH Secretary Bonoan na minsan na ring nadawit sa flood control, gagawing state witness, meaning to say, safe na daw. Ano naman ang sabi niyo doon, attorney? Yun, medyo meron akong problema doon, Bombo Care, no? Kasi gusto ko pang malaman ano ang dahilan o paano naging ganun na si Secretary Bonoan mula sa pagiging principal suspect a couple of weeks ago ngayon ay state witness na, no? So parang nangyari lang ganun kabilis at hindi natin alam paano nangyari. So kailangan magpaliwanag si Ombudsman Remulla. Ano yung justification, no? Kung bakit naging biglang state witness si Secretary Bonoan. Hindi acceptable yung sasabihin na lang niya na may mga alam si Secretary Bonoan tungkol kay dating Speaker Romualdez at ito'y tetestigo tungkol sa mga nalalaman niya, no? That is not enough
no, para lang ma-justify yung pagiging state witness ni Bonoan. Kailangan pa natin mag-demand kay Ombudsman Remulla ng detalye o mas detalyadong paliwanag kung bakit ang nag-decide sila na gawing state witness si Secretary Bonoan. Okay po, 'yun. Puntahan naman natin attorney yung ano, yung, naganap na rally kahapon. Ano ang masasabi niyo do'n attorney? Palagay niyo attorney may epekto ko po ba o may epekto kaya yung isinagawang rally kahapon and maybe ngayon meron pa yata ngayon, tungkol dito sa case ni Senator Marcoleta, attorney? Well, wala dapat, no? Kasi gaya na sabi ko, nasa tama naman yung ombudsman in filing the case dahil na rin mismo kay Senator Marcoleta, no? Hindi natin pwedeng ano yun, hindi natin pwedeng hindi banggitin here kasi very clear, no? Yung ebidensya na yun. So dapat hindi magkaroon ng epekto yon dun sa kaso ni Senator Marcoleta. Kasi nga, malinaw na dapat siyang kasuhan. Well, syempre, yung mga cynical sa atin, ang sasabihin ay ano lang ito, parang horse trading lang, no? Negosyasyon lang. Yan ang sasabihin ng mga cynical sa atin na hindi ko naman masisisi, no? Kasi syempre, masama ang karanasan natin no? Sa mga politiko na lumuluhod sa altar ng Iglesia ni Cristo, no? So, hindi ko masisisi yung mga taong ganun mag-isip. However, ang kakabig ko lang bilang paalala sa Pangulo natin, kay Pangulong Marcos at doon sa mga kasama niya sa gabinete, na sila ay pinuno ng buong sambayan ng Pilipino. No? Tayo ay 120, almost 120 million at tayo ay mga mamamayan na ang presidente ay si Pangulong Marcos, no? So si Pangulong Marcos ay presidente ng 120 million Filipinos. Hindi siya presidente lang ng 3 million na mga iglesia ni Cristo, no? So yan ang kailangan ipaalala sa mga public officials natin na sila ay nasa pwesto dahil sa sambayan ng Pilipino. 100, almost 120 million. So hindi sila nasa pwesto dahil lang sa Iglesia ni Cristo na 3 million lang. No? Yan dapat ang ipaalala sa kanila. Okay po, 'yun. And dito attorney, ano yung nakikita nyo naman na ano, na best case and worst case pag halimbawa na-convict si Senator Marcoleta, ano kaya ang mangyayari sa Senate, sa impeachment trial, and even sa 2028 na eleksyon? And paano naman pag na-dismiss? Ano kaya ang magiging next move naman ng Ombudsman, Attorney Michael? Alam mo, Kier, malayo pa yon ano? Kasi ang conviction and dismissal ng isang plunder case, that's still far ahead, no? Hindi yan mangyayari agad-agad. No? So, kapag nakapiit si Senator Marcoleta as a detention prisoner, gaya ni Senator Estrada, well, ang magiging epekto nun is hindi siya makaka-attend nga ng impeachment trial. Hindi na rin siya makakatrabaho bilang isang mambabatas. No? Very, very similar to yung nangyari kay Senator Estrada. No? So, syempre, ang epekto niyan is mawawala siya sa limelight, so to speak, no? Except for the times na may trial siya, no? Na may hearing siya sa Sandigan Bayan. Now, as to anong magiging epekto nito sa 2028, of course, syempre, hindi siya makaka-participate doon sa election, whether as a candidate or as a supporter of particular candidate. So, basically, masa-sideline siya sa politika for the duration of the trial. So, yun ang magiging epekto nun sa kanya. Very similar to sa magiging epekto kay Senator Estrada
and others who will be detained while the plunder trial is ongoing. Okay po, iyon. And, ito, attorney ano mga last question na lang siguro bago tayo magtapos. Paano naman attorney sa ano, halimbawa kasi malapit na yung July 6 impeachment, trial na ni VP Sara. If halimbawa na, yun nga, na maaresto si Senator Marcoleta, palagay niyo ba attorney ano, nasa delikado ba si VP Sara na ma-impeach or hindi naman ito maapektuhan, Attorney Michael? Alam mo, Kier, ganda ng tanong mo, no? Pero mahirap sagutin. Kasi ang nakikita natin is yung mga matitirang senador, natitirang senador na maaaring maging senator judge, ay syempre meron pa silang dapat resolbahin eh. Kung ano nga ba yung voting threshold for conviction. Right? So right now, ang sinasabi ng mga senador, particularly si Senate President Gatchalian, ang kanilang voting threshold ay 16. In other words, kailangan may boto na 16 para magkaroon ng conviction. Diba? Right now, kahit nababawasan yung mga kaalyado ni Vice President Duterte, hindi pa rin kasiguraduhan na maaabot yung 16. No? So, kung titignan natin ngayon as in now, ang tingin natin hindi pa rin sigurado ang conviction ni Vice President Duterte. Kumikiling pa rin sa acquittal dahil hindi natin pa rin masiguro na aabot ang conviction votes doon sa 16.